Luya, isang sangkap sa pagkaing iyong inihahanda. Subalit maliban nga rito, ay saan-saan mo pa nga ba ito maaaring mapakinabangan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga bang ginagamit na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento ang luyang ito. Kaya naman, kung mahilig kayo sa mga pampaswerteng bagay buhat sa ating kalikasan, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang luya o Zingiber officinale ay isang kilalang halaman o halamang ugat na kadalasan ngang ginagamit sa pagluluto at sa mga sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Ginagawa rin itong tsaa at marami pang iba. Subalit maliban sa mga karaniwan nitong gamit ay hindi batid ng karamihan na ang luyang ito pala ay naghahatid ng swerte o sa madaling salita ay nag-aakit ng swerte sa buhay. Kaya nga, inirerekomenda ang pagtatanim nito maging sa hardin o sa pasuman sa inyong bahay. Maaaring napuna mo na rin ito na ang luya, wala man ito sa lupa, basta ito ay nasa pwesto na maayos at may tamang ventilasyon ay agad itong sumusuloy o tumutubo at nagkakaroon nga ng kuntil o ng munting suloy. Siguro ay namangha ka rin nang makita mo ito. Subalit batid mo ba na ang kuntil ng luyang ito pala ay napakaganda at napakainam na pampaswerte sa negosyo man o sa inyong sarili? Kunin lamang ang kuntil na ito, ang dulong bahagi nito, at iyo itong ibalot sa pulang tela. Ang kuntil ng luyang ito ay hindi mo nga kailangang patuyuin at maaari mo nga itong ipwesto o isiksik sa iyong wallet, sa bag, sa pouch o maging sa kahan ng inyong tindahan. Subalit mainam na ito ay basagan muna ng dasal o basbas bago ito ilagay sa wallet. Hawakan lamang ito ng dalawang kamay at bigkasin ang isang ama namin at sumasampalataya ng tao sa puso at may pagpapakumbaba, kalakip ng inyong mga personal na intensyon at mga hiling. Ang luyang ito nga ang siyang magsisilbing pang-attract o pang-akit ng iyong swerte o mga oportunidad sa buhay. Subalit gaya ng lahat ng mga pampaswerte sa buhay, marapat na naniniwala kayo sa mga bagay na ito at syempre sinasabayan ng sipag at yaga. Maging noong unang panahon nga, ang luya ay isa na ngang sangkap at gamit sa pagtataboy ng mga masamang elemento o negative vibes. At sa kabila nga nito ay nag-uumapaw na biyaya at swerte naman ang hatid nito sa iyo. Ikaw ba ay nakakita na rin ng kuntil ng luya? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. At sa susunod na bahagi ng videong ito ay alamin naman natin ang dalang swerte ng bulaklak ng luya. Mahilig ka ba sa salabat? Isang tradisyonal na tsaa na gawa nga sa pinakuluang ugat ng luya. Subalit nakakita ka na ba ng halaman ito? Marahil ay oo. Subalit hindi pa siguro ng bulaklak nito. Opo, namumulaklak ang luya at maging ito man ay isang mainam na pampaswerte. Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin kung ano-ano nga ba ang mga hatid ng bulaklak nito at papaano ito gagamiting pampaswerte o panghatak ng good fortune. Ang luya o ginger ay isa sa pinakapopular na halamang ugat dito sa atin sa Pilipinas. Ang luya o Zingiber officinale ay isang kilalang halaman na mayroong kapaki-pakinabang na ugat. Karaniwang ginagamit ito bilang spices o sangkap at pampalasa sa mga lutuin. At gayon din, bilang mahusay na halamang gamot
na ginagamit na kahit noon pa ngang unang panahon. Maraming klase ng luya. Mayroong luyang puti, luyang dilaw, luyang itim, at ligaw na luya, at marami pang kapamilya nito. Subalit kahit pangaalagaan mo ito, ay napakabibihira lamang na mapabulaklak mo ito. Kadalasan nga ay isa sa bawat 100 puno ng luya ang tsansa na makakita ka na namumulaklak ito. Subalit kapag makakita ka ng isang luya na mayroong bulaklak, ay dapat huwag mo nang palampasin pa ang pagkakataong ito. Kunin ang bulaklak ng luya at gamiting isang mabisang pampaswerte. Papaano nga ba ito gagamitin? Ang pinutol na bulaklak ng luya ay itusok sa isang baso o garapon na naglalaman ng asin na lagpas sa kalahati nito. Kinakailangan rin ng dahon ng laurel upang sulatan ng iyong mga wish at mga kahilingan. Ito man ay pera, pangarap o mga adhikain sa buhay. Sa kabilang bahagi ng dahon ng laurel ay isulat naman ang inyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay baon ito sa asin kasama ng bulaklak ng luya. Kasunod nito ay hawakan ng 2 kamay ang bunganga ng baso na mayroong bulaklak at dahon ng laurel. At ibulong rito ang iyong mga mithiin at inaasam. Marapat na taimtim at buong puso ang inyong ginagawang ritual upang ito ay mas maging epektibo. At syempre, samahan natin ang pagpupursige at pagsisikap at tiyak na laging malapit sa atin ang swerte at pag-unlad. Maaaring iwan sa altar ang baso na may bulaklak ng luya at palitan ng asin minsan sa 1 buwan. Lagi nating tatandaan na habang may buhay ay mayroong pag-asa. Kaya huwag tayong mapagod mangarap at magsumikap. Pamilyar ka rin ba sa damong kung tawagin ay amor seko? Malamang ay naiinis ka rin sa mga damong ito. Subalit batid mo ba na napakahusay pala ng damong ito hindi lamang para sa ating kalusugan, ay isa rin pala itong mabisang pampaswerte sa pag-ibig man o sa pagninegosyo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga pambihirang gamit ng damong ito na amor seko at kung papaano nga ba ito gagamitin. Kung ikaw man ay laking probinsya, saan mang lugar sa Pilipinas, ay siguradong na-encounter mo na ang mga damong ito, ang amor seko. Ang amor seko o Chrysopogon aciculatus ay kilala rin sa maraming katawagan, gaya ng premkata, love grass, kase, rumput jarum, chichiri o mata peke-peke. Ang Chrysopogon aciculatus o amor seko ay popular na tumutubo sa mga bansang Malaysia, China, Australia, Polynesia at maging dito sa Pilipinas, na madalas nga silang makikitang tumutubo sa mga parang at mga pisngi ng burol o kabundukan. Kadalasan rin silang makikita sa mga kaparangan ng golf sites dahil madali silang tumubo at madaling magparami. Ang damong amor seko ay kadalasang tumataas lamang ng 20 hanggang 60 sentimetro at mayroon ngang mga bulaklak na kulay lila kapag sariwa pa, na nagtataglay ng mga animoy spikes o malakarayom na hibla. Dahil dito ay bigla nga silang dumidikit sa mga suot nating pantalon o saya, kung kaya nga labis natin itong kinaiinisan. Dahil kinakailangan mo nga ng sapat na oras upang isa-isahin itong alisin sa iyong kasuotan. O kaya naman
ay kayuri nito ng itak at kutsilyo kung minsan. Subalit batin mo ba na napakahusay pala ng damong ito bilang pampaswerte sa pag-ibig man o sa pagninegosyo? Ngunit papaano nga ba ito gagawing pampaswerte? Pinaniniwalaan na sa araw ng Biyernes Santo o maging sa unang biyernes ng bawat buwan, sa sandaling mayroon daw mga dumikit na amorseko sa inyong suot na kasuotan, ay iyo itong kunin at ipunin. Ilagay ito sa isang pulang tela at samahan ng ilang barya. At pagkatapos nga, ay ilagay sa ilalim ng inyong kaha upang magsilbing panghatak ng swerte. Pinaniniwalaan na sa oras na gawin mo ito, ang sino mang mapadaan sa tindahan mo ay tiyak na mapapabili o mapapatambay. Subalit kung nais mo naman itong gamiting panghalina sa paghahanap mo ng love life o kapareha, ay maglagay ka naman ng ilang piraso nito sa bote ng ginagamit mong pabango upang magsilbi itong panghalina sa mga makakaamoy nito. Subalit maliban sa mga pampaswerteng hatid nito, ay mabisa rin ito sa mga karamdaman at maituturingang isang herbal plant. Ang pinakulong ugat ng amorseko ay maaaring maging lunas sa mga dumaranas ng diarrhea. At sa ibang bansa nga, alam mo ba na ito ay pinapainom nila sa mga taong nakainom o nakakain ng lason o ginagamit bilang poison antidote. Mainam din itong remedyo sa mga dumaranas ng sakit sa atay. Sa bansang Bangladesh, ang pinais o ininit na mga dahon ng amorseko ay itinatapal naman nila sa bahagi ng katawan na naparalisa. Sa India naman, ang ugat nito na dinurog kasama ng 5 piraso ng pamintang buo ay kinakain nila tuwing umaga habang wala pang laman ng sikmura upang malunasan ang mga stomach pain. Ayon sa pag-aaral ng mga herbal plants, ang amorseko ay isang mabisang antibacterial, anti-inflammatory, anti-cancer at anti-arthritic potential. Kung kaya naman, lubhangang kapakipakinabang ang damong ito na labis nating kinaiinisan. Sa inyong lugar, ano naman ang tawag ng amorseko? Nais mo rin ba itong gawing pampaswerte o bilang halamang gamot? Madalas ka bang makakita ng damong ito? Ang damo na kung tawagin ay mangkit. Batid mo ba na ang klase ng damong ito ay maraming pakinabang, ngunit bakit nga ba sa kabila nito ay lagi nila itong iniiwasan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa na namang halamang damo na kung tawagin ay mangkit. Madalas iniilagang damo na marami palang gamit. Kaya kung pamilyar ka sa damong ito ay panoorin mo ang videong ito. Ang dalupang, kulutan o mangkit ay isang uri ng damo sa parang at madalas makikitang tumutubo sa mga gilid ng kalsada sa mga probinsya o sa mga bakanteng lote. Madalas na tumataas ang damong ito ng hanggang 3 metro at mayroong mga dahon na kakaiba ang hugis at kulay rosas na bulaklak. Subalit mas kilala ang mangkit dahil sa mga bunga nito na animoy bola at dumidikit sa damit kung iyo itong masagi. Ngunit bago natin pag-usapan ang pampaswerte nitong taglay, ay isa-isahin muna natin ang mga benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Batid mo ba na ang mga ugat, dahon at bulaklak nito ay marami palang pakinabang? Sa bansang Africa, ang mga bulaklak at dahon nga nito ay kinakain nila. Dito naman sa atin sa Pilipinas, ang ugat nito ay atin ngang pinakukuluan at ginagamit na lunas sa mga sakit at kati-kati sa balat. Maaari ring gamiting lunas sa dysenteria, pananakit ng buto, at sa tonsillitis. Itinatapal rin sa sikmura ang dinurog at pinais na sariwang dahon ng mangkit.
Maaari mo naman itong itapal sa mga kagat ng insekto, kagat ng ahas, at ilang mga sugat sa balat. Sa Nigeria, ito nga ay ginagamit din nila na panlunas sa diabetes. Subalit maliban sa mga benepisyong ito ay isa ring pampaswerte ang halamang damong mangkit. Kung sakali raw na mayroong dumikit na mga bunga ng mangkit sa inyong suot-suot na damit, lalo na nga sa mga divinong araw tulad ng mahal na araw o Biyernes Santo o sa araw ng Biyernes, ay kunin mo ito at ilagay sa pulang tela. Pagkatapos nito ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong mga paninda upang maging pang-akit at pampaswerte. Sa tulong ng pampaswerteng ito ay madali mong mapapaubos ang iyong mga paninda tulad ng mga prutas at mga gulay. Subalit lagi pa rin po nating tatandaan na ang lahat ng mga pampaswerteng ito ay gawin lamang nating gabay at huwag pa rin nating kalimutang tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang maruto.